Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much! Mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin! Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa tigbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news spenders, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DDS na mga saltik bagabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi bagaayan ito sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa may session sa Katagala-Bagabayan, ang mga paninira, matotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa nakapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Monday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, syempre, as usual, i-checkmar natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At natisang listahan, ang nanguna po si Ma'am Lerma Sandita, meron siya 63 na mga comments. Nandiyan rin po si Nemi Hasigawa, meron siya 53 na mga comments. Emerald Sliktawa, meron siyang 31 na mga comments. Nandiyan rin po si Sergio Calma, meron siyang 30 na mga comments. And Shane Sibal, meron siyang 34 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At siyempre, pasalamatan natin ating mga silent viewer this channel. Thank you so much. At siyempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, laging nisi-shares ng ating mga videos, at doon sa ating mga viewers na subscribe sa ating channel, thank you so much. At syempre, hindi natin kakalimutan, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? At syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, before tayo mag-start mga kabayan, atin muna pong pasalamatan. Hinabigay sa atin po ng super thanks or super stickers sa ating last vlog. So thank you so much kay Ma'am Shirley Fernandez na bigay sa atin ng 15 Hong Kong dollars. And thank you so much also kay Ma'am Duna Misayas na bigay sa atin ng 320 Japanese yen. Thank you so much. So 7 days to go na lang before election. So advice natin na iboto nyo po yung mga karapat-dapat na mga politiko. Huwag nyo iboto yung mga walang nagawa, yung hindi nagtatrabaho, puro lang potoos, puro lang pang-iipal makabayan, at saka lalo na huwag niyong iboto yung mga pro-China. Yung grupo nila ni Sara, yung padapa laban, huwag niyong iboto. Kasi nga yung mga tao na yan, hindi naman talaga nagtatrabaho yan. At wala silang nagawa sa bansa natin makabayan. Diba? Sarap nga pitikin ng mga ng mga tinga na yan eh. So huwag niyong iboto yung padapa laban. And speaking of padapa laban makabayan, alam niyo ba na sila po ay pumunta doon sa Danao the other night. Nandun sila makabayan at sila po ay nilangaw. Kasi pag-aakala nila sa kanila yung Cebu City makabayan. Diyan sila nagkakamali. Dahil lang po sila ay nauto sa ilan po ng mga Cebuano makabayan na pag-akala nila Duterte country yung Cebu City makabayan. Hindi yan totoo. Kapag Visayas, kapag Cebu City, talagang yan po ay solidong Marcos makabayan. Solidong mga Marcos yan. Diba alam mo natin yan, diba mga loyalista? Kapag sa Cebu, kapag sa Leyte, kapag sa Visayas area, yan po yung mga Maka Marcos. So nang pumunta sila doon, dumayo sila sa Danao Makabayan, talagang nakakatawa. Bakit? Kasi unang nakita makabayan, unang ipinakita nila yung drone shots na madilim, yung lagi po lang ipinapakita po kapag meron silang rally makabayan. Kapag gabi, 'di ba, ang lagi lang ipinapakalat yung madilim.
para hindi natin makita, hindi natin ma-determine kung ilan lang po yung nandun po sa rally nila mga kababayan. So nang yan po ay in-enhance at saka medyo mailaw po yung yung kanilang lights mga kababayan, nakita natin ilan na po ang nagpuntahan doon. Hindi umabot ng 3,000 mga kababayan. Or baka 3,000 below yun eh. Ang liit lang talaga. Ano ba, liit? Talagang ilan po nandun makabayan. So, hindi umabot yun ng 3,000. Baka 2,000 to 3,000. So, dyan lang kasi, or dito lang kasi sila sa social media, sila nag-iingay makabayan. Pero in reality, sa totoo talagang nangyari dyan sa ground makabayan, ilan lang po yung mga DDS supporter. O, di ba? Again, so darating po na eleksyon, huwag niyong kalimutan, iboto natin po yung mga totoong mga nagtatrabaho at talaga pong mga mapagkakatiwalaan na mga politiko. Like for example, si Abalos. Huwag natin kalimutan po si Abalos mga kababayan. So anyways, una po sa ating pag-uusapan mga kababayan, yung nangyari doon sa NAIA sa Terminal 1 sa departure area mga kababayan, na kung saan meron pong nakakalungkot na nangyari doon kasi nga may disgrasya. Meron kasi isang driver mga kababayan ng SUV nagpanic na instead ang kanyang tapakan yung brake, yung gas ang kanyang na tapakan makabayan. So dumiretso kaagad. Nagpanik makabayan. So meron na bangga doon na 5 yata lahat po na meron 3 na sugatan nandun po sa ospital. Ang nakalungkot, meron pong 2 namatay makabayan. Yung isang namatay, yung batang babae na 4 years old. Saka siya lang po ay naghatid na kanyang tatay makabayan na isang OFW. Talaga pong talagang dinurog ang puso ko. Bakit? Kasi ang kanyang tatay makabayan talagang nagsisigaw po na anak ko yan, 'di ba? Sabi niya, anak ko yan. Talagang napaluhas na Ivan eh. Kasi nga nakalungkot makabayan isipin niyo OFW at saka ang storya pala noon, nung time lang po siya umuwi, sila last po nakita makabayan. Ibig sabihin yung last pala na siya po ay sumampa sa ibang lugar, maliit pa ang bata na yon. Mga sabi nga nila mga 2 months old pa lang or 3 months old pa lang yon. So nang siya po ay bumalik, yun na po 4 years old makabayan. At saka pagbalik niya, doon po sa departure area sa Terminal 1 makabayan, yun na po ang nangyari. Nakakalungkot talaga eh. Diba? So, ipakita ko muna sa inyo po ang balita kung sakaling hindi nyo pa alam ang balita na to. For more details, let's watch this. Palagim na disgrasya ang bumulaga sa mga pasahero sa NAIA Terminal 1 kaninang umaga. Isang SUV ang biglang umabante at sinalpok ang mga pasahero na nasa departure area. 2 nasawi dyan kabilang ng isang bata. Masdan ng kulay itim na SUV na nakaparada sa departure area ng Ninoy Aquino Terminal 1 mag-aalas 9 kanina umaga. Maya-maya, bigla na lang itong humarurot sa walkway ng terminal. Dito na inararo ang mga nakaabang na pasahero. Disgrasya, men! Sa isa pang video, nakapukol na ang SUV sa malapit sa entrance ng paliparan. Nagkakagulo naman ang mga pasahero lalo't ilan sa kanila ay nakabulagta ng mahagip ng sasakyan. Pero ang mas malala, May patay yata doon sa loob. agad namang rumisponde ang mga otoridad. Gumamit pa sila ng forklifter para maiangat ang SUV. Dahil 2 tao ang pumailalim doon. Nang maalis, idineklara silang dead on the spot. Dama naman ang hinagpis ng lalaking ito na ama ng 4 na taong gulang na babaeng kasama sa pumailalim sa SUV. Ayon sa kaanak, kasama ng bata ang ina at lola para sana ihatid ang amang OFW. Samantala, ang 28 anyos na lalaki na isa pa sa nasawi, palipad sana ng Dubai para sana sa isang business meeting. Dinala sa punerarya sa Pasay ang mga labi ng 2 biktima, habang ang 4 naman na sugatan ay nasa San Juan de Dios Hospital. Mapapansin na wala yung isa sa mga safety bollard o yung metal na harang dito sa passenger entrance. Posibleng natanggal ito sa pagbulusok ng SUV na tumumbok sa mga biktima. Personal naman pumunta sa paliparan si New NAIA Infra Corporation President Ramon Ang at nangakong sasagutin ang lahat ng gastusin ng mga biktima. Nag-inspeksyon din doon si Transportation Secretary Vince Dizon. Yun-view din namin ang CCTV. Nakita namin yung sasakyan na rumagasa. No? So right now, initially, mukha namang hindi pumunta dito yung driver para managasa. No, hindi intentional dahil nga nakita natin na meron talaga siyang hinatid na pasahero dito.
Ayon pa kay Dizon, nasa kusdiya na ng mga pulis ang SUV driver na sasailalim sa drug at sobriety test. Nasa kusdiya na ng mga pulis ang driver ng SUV na sinusubukan pa ng News 5 na makunan ng panayam. Sinuspindi na ng Land Transportation Office ang lisensya ng naturang driver na mahaharap din sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injury and damage to property. Andre, sa inisyal na impormasyon na nakuha natin mula sa pulis, human error ang tinitingnang dahilan ng pagbulusok. Sabi raw sa kanila ng driver, noong paalis na siya, bigla raw umabante ang sasakyan. Pero imbes na preno, gas ang kanyang naapakan. Grabe na makabayan, no? Hindi talaga natin malalaman kung kailan po yung mangyari yung disgrasya. At saka dyan po sa entrance ng makabayan, dyan po lagi dumadaan si Sir Ivan. Kasi siyempre tayo po yung OFW. Di ba mga kababayan natin po ng mga OFW, dyan po tayo lagi po dumaan. Or doon tayo papasok. Kasi nga dyan po entrance makabayan. Tapos ako po ay talagang natas kanina. Kasi nga isipin nyo no, kung nangyari dyan sa atin, talagang napakasakit talaga eh. Isa po ko siyempre yung OFW. At kapag tayo po inhatid po nating pamilya makabayan, tapos ganyan po ang nangyari, napakasakit talaga eh. So anyways, tayo po ay nibigay po ng pakiramay doon po sa namatayan po dyan sa aksidente makabayan. So rest in peace lang po sa mga namatay. Okay? So anyways, pag-usapan natin po itong si Sara Duterte makabayan. Ano si Ivan? Itong 20 pesos per kilo na bigas makabayan, talagang hindi po nakaka-move on itong grupo ni Sara at lalo na itong si Sara Duterte makabayan. Kasi nga 'di ba meron siyang sinabi doon sa kanyang speech the other day makabayan na kanyang binanatan yung 20 pesos per kilo na bigas. Kasi 'di ba yung una, sabi pa nga niya, yung hindi pa po na lunch makabayan na pangkain baboy daw, pangkain hayop daw ang NFA na 20 pesos per kilo na bigas makabayan. Di ba kinutsa niya, talaga pong binastos niya yung mga farmers makabayan. So nang time po na ito po ay na-launch na sa doon po sa Cebu City makabayan, may napansin na naman po itong mga DDS. Kasi nga hindi na nila masabi, hindi na nila magamit po sa paninira kung nasaan yung 20 pesos per kilo na bigas na pangako daw ni PBM. Hindi na ho nila yon magagamit makabayan, kundi naghanap sila na ibang pwedeng ikapapanira dito sa ating gobyerno. Ano nakita na si Ivan? Aba yung packaging po ng bigas makabayan, yung plastic bag na ginamit po doon sa launching ng bigas sa 20 pesos per kilo. Meron kasing nakita mukha ni PBM. So ngayon, umalma na naman po itong mga netizens daw. Sabi sa balita makabayan, umalma daw, binatikos daw ng mga ordinaryong Pilipino. Di ba may mali doon makabayan? Yung mga ordinaryong Pilipino, kasi nga, di ba, ma-generalize kasi yan. So ibig sabihin, buong bansa ang Pilipinas, binatikos yung 20 pesos per kilo na bigas makabayan. So dapat ibahin nila ang caption. Dapat sabihin dito, binatikos na mga DDS supporter, binatikos na mga kampo ni Sara Duterte. Dapat ganyan. Dapat tayo po ay precise sa ating mga sasabihin. Kasi kapag ordinaryong Pilipino, marami kasi kayong isinali na mga tao na nambatikos daw dito sa packaging sa launching po ng 20 pesos per kilo na bigas ni PBM. Diba, idadamay nila lahat makabayan? Hindi naman tayo kasali. 'Di ba? At saka bakit ko naman po babatikosin? Dapat nga susuportahan makabayan. So dito sa balita, ipapakita ko muna sa inyo para klaro po ang ating balita makabayan. For more details, let's watch this. Imbes na matuwa, ay nagalit ang taong bayan sa pagsisimula ng 20 pesos kada kilong bigas ng Department of Agriculture sa Cebu City. Ang dahilan, sa halip na magsilbing konkretong tugon sa kagutuman, ang programa ay tinawag na propaganda matapos ilagay ang mukha ni Marcos Jr. sa packaging ng bigas, kahit malinaw na hindi naman galing sa sariling pondo ng Pangulo ang pambili nito. Hindi napigilan ng ilang netizen na maglabas ng saloobin kaugnay ng programa sa unang araw ng buwan ng Mayo. Kitang-kita raw kasi ang larawan ni Marcos Jr. sa packaging na tila pinaparamdam sa mga tao na personal itong ayuda mula sa kanya. Pero malinaw, pondo ito ng gobyerno, buwis ng taong bayan, at hindi mula sa bulsa ng Pangulo. Ilan sa mga komento ng netizens ay nagtatanong kung kandidato ba raw ang Pangulo kaya't mukha niya ang nakapronta sa packaging. Habang ang iba naman ay question ang timing ng programa, lalo't kasalukuyan ang campaign period para sa nalalapit na halalan.
Kaugnay pa rin dyan, sinabi naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na hindi mo na itutuloy ang nakatakdang bentahan ng 20 pesos na bigas sa mga Kadiwa outlet sa May 2. Ngayong unang araw ng buwan ng Mayo nga ang tinakdang simula ng bentahan ng bigas sa Cebu City. Ngunit isang araw lang ito maaring bilhin ng mga consumer at tanging sa pamamagitan lang ng Kadiwa booth. Paano ba naman kasi isinabay ang programa sa panahon ng kampanya kung kailan ipinatutupad ng Commission on Elections o COMELEC ang ayuda ban? Ibig sabihin, kailangan humingi muna ng exemption mula sa COMELEC ang mga lokal na pamahalaan maging ang mga ahensya ng gobyerno. Well, as far as the COMELEC is concerned, hindi pa namin nakukuha yung approval to do, the Cebu government has not yet gotten the approval to do the selling of 20 kilo rice in Cebu. We do the actual selling on May 13 siguro ang target na rice. Dismayado raw si Laurel dahil maaantalang bentahan ng bigas at posibleng matenga na naman ang mga supply sa mga bodega. Posibleng maapektuhan ang bilihan ng palay mula sa mga lokal na mga magsasaka. Gayunpaman, nasa 12,000 na mga sako ng bigas ang ibinaba sa Kadiwa booth sa Cebu City. Sakaling maubusan ng stock sa unang araw ng bentahan at humarap sa aberyang logistics, may nakahanda raw na alternatibong solusyon ang kalihim. From what I understand, may local stocks din ang Cebu na baka hiramin namin or sa kanila and palitan na lang, or we can actually source out naman even sa local traders din sa Cebu or retailers, no, yung kinakailangan. Para sa Diyos at sa Pilipinas. Okay, so actually totoo yung makabayan na meron talaga pong packaging, nandun po makikita natin yung mukha po ni BBM. Kasi hindi po nakakalam sa mga DDS, nandyan po ako during sa launching sa Cebu City. Di ba nag-live po si Sir Ivan? Yes, nandyan po ako. At alam pong nakita ko makabayan, meron pong mukha ni BBM yung sa plastic. Walang problema ho yan para sa akin. Bakit? Ang ibig sabihin makaabayan, ito opinion ko lang to ibig sabihin makaabayan, ipinamukha dito ng mga DDS, na mga haters, kampo ni Sara Duterte, na marunong tumupad ng ambisyon itong si PBM. Hindi lang puro drawing makaabayan. Walang drawing. Kapag meron drawing, tutuparin niya yan. So yan pong ibig sabihin, isinampalin sa inyo, ipinakita ni BBM, ito na ang 20 pesos per kilo na bigas. Natupad po ang ating pangarap. Aspiration. Hindi yan pangako, pero natupad makaabayan. Unlike doon sa panahon ni Digong, kanyang pangako na gagawin niyang 14 pesos per kilo na bigas to 7 pesos, hindi nangyari makaabayan. Kasi nga, puro lang pangako yung tao na yon, sinungaling kasi. Puro lang daldal, wala sa gawa makaabayan. Diba? Puro lang pagmumura, wala sa gawa. Unlike dito kay BBM, hindi siya nangako, pero ginawa niya ang kanyang best makaabayan. So ito na po, isinampal sa mga DDS sa pamamagitan po dito sa packaging sa 20 pesos per kilo na bigas makaabayan. O di ba nakahanap sila ng kanilang bagong paninira? Gonggong talaga eh. Kasi hindi lang masisira or masisiraan yung inilunch makaabayan na bigas. Bakit? Kasi nga tayo po, ako po mismo, nakita ko sa personal makaabayan, ang ganda ho ng bigas. Yes, ang ganda ho ng bigas, maputi. Pero syempre, hindi po ganun kaputi, katulad po ng Hasmin or Jasmine, pero maputi siya makaabayan. At saka mabango pa eh, di ba? Hindi pa bukbukin, talaga pong maganda ang grade, ang quality grade makaabayan. Bakit? Sa tingin ko lang nung inamoy ko yung bigas makaabayan, parang bagong ani yata. Parang bagong ani. At sa tinanong ko sa mga tao sa taga-agriculture makaabayan, bagong ani pala talaga yan. So bakit merong binokbok na mga bigas makaabayan sa panahon po ni Digong? Or during po sa pag-upo ni PBM, bakit merong mga bokbok? Kasi nga napag-alaman ho natin, di ba, talagang naging bad image yung NFA makaabayan. Kasi kapag babanggitin natin, yung NFA, iba na kasi ang nasa isip po ng mga tao. Pangit yung bigas. Kasi nga nasanay tayo sa panahon ni Digong na ang papangit talaga ng NFA makaabayan. Hindi talaga okay siya yung NFA. Totoo naman talaga yan eh. Di ba? For example, dito po sa panahon po ni Pinyon makaabayan, naalala niyo ba to?
Diba yan po'y binitikos po sa panahon po ni Pinyol mga kabayan na maraming sira-sira. Pag open nga pa lang, tas ang dami pang mga bigas mga kabayan na NFA, sira-sira, ang dami mga bukbok, at saka hindi talaga po okay sa mga kabayan para sa, let's say, i-consume po ng mga tao. Kaya nga nasabi ni Sara Duterte, kaya sila po ay nasanay mga kabayan. Bakit nagaganon noon ang NFA, Sir Ivan? Kasi yun pala, napagalaman ho natin, yun pala ay import galing po sa Thailand mga kabayan. Yes, galing pala yun sa Thailand. Diba sinabi nga yan sa balita at saka sinabi rin po yan ng NFA noon sa panahon po ni Pinyol mga kabayan. Yan po inangkat nila galing po sa Thailand. Itong bagong NFA, nag-upgrade talaga yan. Nag-upgrade talaga. Yan po ay local product ho natin. Pinaghirapan ho yan ng mga farmers natin sa Sara Duterte. Nung sinabi mo na yan ay pangkain hayop, yan po ay pangkain baboy, maraming nasaktan talaga ng mga farmers. So ito na po, isinampal sa kanila. 'Di ba? Ang ganda ng quality ng 20 pesos per kilo na bigas. So ngayon makahaban ko, dahil po, 'di ba, napalabas po ng statement yung taga-COMELEC na posible daw ipapa-stop nila yung pag-distribute ng 20 pesos per kilo na bigas, baka daw kasi magamit ito sa election mga kabayan. Alam nyo ba na yan po ay hinanap nila? So, ipapakita ko muna sa inyo itong sinabi po ni Sara Duterte. For more details, let's watch this. Wala na ang 20 pesos na bigas. Isang araw lang. Ganyan ang klase ng pamahalaan natin ngayon. Pinaglalaroan nila ang mga manghihirap. Hindi na natin tinatanong, ano ba ang pangako ng kandidato nito noon nung siya ay tumayo sa entablado at binigay ko boto ko sa kanya na tinupad niya? Ano ba ang mga sinabi niya na gagawin niya para sa ating mga komunidad, sa ating syudad, sa ating bayan na ginawa niya at ipinakita niya ang totoo at hindi siya nagsisinungaling noong siya ay nangangampanya ka lang. Tulad na lamang na pangako na 20 ang tugas. Alam niyo, ang totoong uniform namin ay puti. Pero ngayong araw na ito, inisip ko mag-itim dahil nagluluksa ako. Napaglaki ng kanilang photo-op noong kahapon. Saan? Sa Cebu. Tapos, anong balita ngayong araw na ito? Wala na. Wala na ang 20 pesos na bigas. Isang araw lang. Ganyan ang klase ng pamahalaan natin ngayon. Pinaglalaroan nila ang mga manghihirap. Kaya tayo, kapag pumili tayo ng kandidato ngayong darating na eleksyon, tanungin natin, ano ba ang pangako nito noon na ibinigay niya? O ano ba ang mga pangako nito na kahit isa man lang hindi nakita ng taong bayan? Hindi pwede na dahil tayo ay natuwa, tayo ay pinantahan at sinayawan, automatic na ang boto natin. Dapat hindi kilatis natin ang mas malalim pa sa tuwa natin sa nakatayo sa harap bago natin ibigay ang boto natin. Ay tama yun. Bago bago ibigay natin po ang ating boto makahabayan, dapat isipin natin kung yung tao na yan, yung kandidato na yan ay makatulong ba sa bansa natin. So wag yung iboto yung grupo ni Sara Duterte. Kasi puro lang po sila paninira, puro lang pababatikos, naghahanap po ng mga isyu makahabayan na ikakasira po ng ating gobyerno at hindi siya tumulong sa programa ni PBBM. Nakita po natin ang programa po ni PBBM na malaking tulong talaga po sa mga kababayan natin po na kailangan po ng tulong. Kitang-kita naman talaga Di ba? For example, sa 20 pesos per kilo na bigas, malaking tulong ho yan sa mga kababayan natin na hindi po nakaka-afford ng mamahalin po na bigas mga kababayan. Tapos kanyang sinisiraan mga kababayan, dito natin nakikita na itong si Sara Duterte hindi marunong mag-check, hindi siya nanonood ng balita po galing sa mainstream media mga kababayan. Bakit? Kasi kapag nanood siya ng mainstream media, alam na alam niya ang rason kung bakit iniorong muna temporarily yung pagbibenta po ng 20 pesos per kilo na bigas. Ito kasi ang rason makahabayan. For more details, let's watch this. Pinagpaliban muna ng Department of Agriculture ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas sa Kadiwa stores sa Metro Manila. Kahapon pa dapat nasimula ang pagbebenta ng 20 pesos na bigas sa NCR. Pero nagdesisyon ng DA na simulan na lang ito sa May 13 pagkatapos ng halalan. Nauna nang humingi ng exemption sa election spending ban ang DA para sa programa. Pero mungkahi ng COMELEC,
Ipagpaliban na lang ito dahil may umiiral na ayuda ban mula May 2 hanggang May 12. Subsidized kasi ng gobyerno ang pagbebenta ng benteng bigas. Pangamba ng komisyon, baka magamit ito ng mga kandidato sa pangangampanya. It is best nga daw po na we do it after elections so as not also to, kahit DA po yung magli-lead through Kadiwa nga, kasi hindi po maging mapoliticize po yung pagbibigay natin ng ating P20 na bigas. Tayo naman po ay sumusunod din sa mga direktiba po ng election. Ayaw rin naman natin na mapulaan tayo. O ngayon, tatanungin natin po si Sara Makabayan. Napanood niya ba ang rason ng taga-DA? O di ba hindi niya alam Makabayan, gunggong talaga eh. Puro lang kasi paninira. At ayaw niya makinig po sa explanation po ng mainstream media or ng ating gobyerno, ahensya ng ating gobyerno. Ayaw niyang maniwala Makabayan kasi gusto niya ang kanyang naratibo ang ipaparating niya sa kanyang mga followers. Kasi gusto niyang utuin ang kanyang mga followers, gusto niya kasing gawing tanga at bobo yung mga DDS Makabayan. Siyempre alam naman natin, itong mga DDS magunggong talaga yan eh. Di ba mga bobo, mga tanga Makabayan? So paniwala sila dito kay Sara Duterte. So nga Makabayan, ipapakita ko muna sa inyo itong vlog ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Dito po natin makikita ang kababawan, kawalan ng respeto, okay? At paninira ang ginagawa ng mga ayaw umunawa at sumuporta sa administrasyon ni Pangulong Marcos o mas kilalang Duterte Group or Duterte supporters. Ang tinutukoy ko po ay ang issue ng 20 pesos na rice, yung ating pangunahing pagkain. Lahat tayong Pilipino dito at sa abroad kumakain ng rice. Lalo na po ang lahat ay nandito sa ating bansa. Napakagandang programa ng katuparan at ipapatupad at pinatutupad na 20 pesos na kilo ng rice na dating 33 pesos maputing rice gagawing 20 pesos. Pinayagan ng COMELEC na mag-ulunsad ito kahit na sandali lang. Tapos ipinahold at itutuloy na after election para hindi magkaroon ng politika. Ang ganda ng ginawa ng COMELEC at ng gobyerno para ipatupad na ang pangarap na bumaba ang presyo ng bilihin. Ngayon, kaya ko nasabi na ganyan. Kasi bakit siniraan at sinisiraan ng mga anti-Marcos, anti-program na ito? Di ba kung Pilipino ka, dapat matuwa ka, mangyayari na at nangyayari na ang pangarap na ibaba ang presyo. Napakaswerte natin mga Pilipino. Kayo dahil mayroon pang 20 pesos na bigas ang per kilo. Alam ba nyo sa abroad, napakamahal. Aabot ng 100 piso kung kukumpara sa piso natin. Aabot ng 80 hanggang 100 piso bawat kilo ng rice, baka higit pa. Kung kukwentahin mo sa peso, ang dollar o kung anumang foreign currency na ginagamit nila sa abroad, mas mababa pa rin sa Pilipinas. Pero ngayon ibinaba pa, nagsakripisyo ng malaking pera ang national government at local government sa pagsisimula ng 20 pesos sa Visayas region. Pero sinisiraan pa rin. At ang naninira dito ay alam nating supporters ng mga Duterte at mismo mga Duterte katulad ni Sara Duterte. Pagkain daw ito ng hayop. Bakit daw ngayon lang? Bakit daw hindi magandang bigas? Bakit daw may amoy na bigas? So lahat fake, hindi naman totoo. Napakalinaw na yung ibebenta, magpapalugi ang gobyerno ng 13 pesos. Kasi halagang 33 pesos yan, yung maputing rice ginawang 20. Yung 13 pesos hahatiin, subsidized ng national and local government. Sakripisyo para sa bayan, binabanatan pa nila at sinisira pa. May mga video at picture pinalabas, yun daw halagang 20 pesos ay maitim at saka hindi magandang bigas. Pagsabotahe. Yan ang ugali ng iilang Pilipinong makasarili, mapanirang grupo, walang kakwenta-kwentang prinsipyo at kanilang ipinaglalaban. Only in the Philippines. Sa ibang bansa, pag may mga programa ang kailang gobyerno para sa mahirap, walang negatibong reaksyon ng taong bayan. Sa halip sinusuportahan at kinatutuwa pa.
dito sa atin, nung hindi na ipatutupad ang murang bigas, binabatikos ang gobyerno. Nang ipatupad, binabatikos at sinabutahe pa. Sobrang bait na ng ating gobyerno. Dapat kasuhan at ipakulong ang mga taong ito. Pabor ba kayo o pabor po ako na panagutin ang mga nagsasabutahe? Kahit pa Vice President yan, kahit sino pa yan. Kasi ang ganda ng programa eh. Yung pera ng bayan gagamitin na maging subsidized para ho maibenta ng mura at matulungan ang mahirap, including DDS, kasama ang Duterte supporters na bibili at makikinabang sa murang bigas. Pero bumabatikos pa sila. Kasi wala namang discrimination. Hindi naman pipiliin kung sino lang ang pwedeng bumili ng murang bigas. Although may limitasyon kasi baka magkulang ng supply. Mga 5 o 10 kilo yata sa unang bintahan. Okay. Bakit tututulan nyo? Bakit sinisiraan nyo? Anong klaseng Pilipino kayo? Ugaling Pilipino ba yan? Hindi. Ugaling makasarili. Ugaling inggit. Ugaling nagsasabotahe dahil sa kanilang interes. Gusto nilang siraan ang gobyerno. Gusto nilang magalit ang taong bayan sa gobyerno sa kanilang mga fake na propaganda, fake na mga sinasabi. Sino ba ang kahiyahiya? Di ba kayo? Kung meron kayong kahihiyan, mahiya kayo sa sarili nyo. Kung meron kayong kahihiyan, mahiya kayo sa pamilya nyo. Dahil yung matinong programang ibaba ang presyo ng bigas, sinasabotahin nyo at hinuhusgahan nyo. Sino kayo para sabihin pagkain ng hayop yan? Sino kayo para pag nasabihin bakit ngayon lang? Alam nyo na ang pagbaba ng presyo ng bilihin, kinukonsulta yan sa maraming ahensya ng gobyerno dahil may epekto yan sa ekonomiya. Bakit? Yung pag-subsidize ng gobyerno, malaking pera yun. Maapektuhan yung ibang pinagkakagastusan dahil ibinigay yung pera doon sa 13 pesos na kailang gagastusin, abono para lang humaibigay na may baba sa 20 pesos. May epekto yan sa mga farmers, may epekto yan sa ating negosyo. Yan po yung kinukonsidera, hindi overnight ang implementation ng ganyang project. Binabanatan pa ninyo. At saka yung sasabihin yung pagkain ng hayop, ang rice na ipinoproduce ng NFA, ay yung rice ng NFA na yan galing sa mga lehitimong farmers na Pilipino. Ibig sabihin nyo, mga farmers na Pilipino, pagkain hayop ang ina ipoproduce na rice. Di ba? Parang yung sinampal-sampal yung mga farmers na napakahirap ng buhay. Nagsusunog ng kilay sa init ng araw, tag-ulan, anumang all-weather na sasakahan para mag-produce ng malinis at matinong pagkain. Sasabihin ni Sara Duterte, ito ay pagkain ng hayop. Wala siyang respeto sa mga farmers. Kayong mga bumabatikos sa magandang programang ito, wala kayong galang, wala kayong respeto sa mga farmers na nagsusunog ng kilay at nagbubuwis ng buhay sa pagsasaka sa gitna ng arawan at tag-ulan para mag-produce ng pagkain. Local rice ang ibinibenta ng 20 pesos ng National Food Authority. Wala akong kakwenta-kwenta ang sinasabi. Kasiraan nyo yan. Dapat masira talaga kayo. At ang hamon natin, dapat kasuhan at papanagutin ng gobyerno ang lahat ng sumasabotahe sa magandang programa ng pamahalaan para sa mahihirap. Pati kayong mga DDS. Kayo'y kasama sa makikinabang sa murang bigas na ito. Baka hindi nyo alam. Tapos kung kasama kayo sa paninira, nakatulad ng ginagawa ng inyong mga pinaniwalaan, anong klaseng Pilipino kayo? Pilipino ka ba? Wala ka bang pagmamahal at malasakit sa bansang ito? At sa ating mga farmers? Tinatanong ko lang po kayo. Alam mo, Sir Mike Abe, wala naman talagang hiya itong mga DDS. Walang hiya ng mga yan. Kasi nga napakakapal ng mukha nila. Tapos tingnan nyo mga kabayan. Di ba nung launching po sa Cebu City sa 20 pesos per kilo na bigas, ang naunguna doon, mga DDS. Di ba kung nakita nyo ang ating live ng, during po sa lunch mga kabayan, sa launching po ng bigas, di ba sinabi ko doon na marami pong mga nagrally doon sa labas kasi nga ayaw nila itong programa ng ating gobyerno, which is nakatulong talaga at maganda po ang programa mga kabayan. Pero pilit nila itong gusto lang pipigilan kasi nga napapahiya sila. So ngayon, marami pong nagsipasukan na mga nandun po galing sa rally mga kabayan bumili ng bigas.
Nung after sila nakabili po ng bigas makabayan, abay nawala kaagad yung mga nagrally. Siguro napahiya eh. Kasi nga ang lagi lang sinisigaw makabayan, pangit yung quality ng bigas. Merong bokbok, 'di ba? Madilaw daw, madilaw-dilaw. Ngayon nakita nila napahiya lahat. Nawala yung mga nagrally makabayan, nagsialisan. 'Di ba? Sabi ko sa inyo, yung mangunguna diyan, yung mga DDS, puro sila dakdak, puro sila ngalngal. Bakit? Kasi trabaho nila yan. At saka alam mo natin na sila po ay binabayaran dahil diyan makabayan. Binabayaran sila para po manira sa ating gobyerno. Marami sila mga troll army makabayan. At yan po'y inamin ng isa po sa mga vlogger ng Banateros makabayan na nyo sana si Boss Dada. Doon po si Simena makabayan, siya po ay nadulas. For more details, ito po ang ating ebidensya. Napakalaking napakalaking ng impluwensya talaga ng social media dito sa ating bayang Pilipinas. Kaya gamitin natin ng tama at ikampanya talaga natin yung mga kandidato natin. Ipakita natin sa kanila na hindi lang tayo basta troll army. Diba? Hindi lang daw sila basta troll army makabayan. Hindi lang daw sila basta troll army. So inamin nila na sila ay troll makabayan. Inamin sila na sila po ay troll army at marami yan sila. At sila po ay binabayaran ng Infinitos makabayan. Sakto ba yun na kumpanya Infinitos? Infinitos ba yun? 'Di ba? Maraming trolls sa mga DDS. Pero dito po sa mga pro-admin vlogger, walang ganyan. At kaya po ay hindi binabayaran. Meron na ho kaming advantage. Bakit? Kasi nakuha kami po ng mga content makabayan. Dito po sa mainstream media, dito po sa mga programa po ng ating gobyerno. 'Di ba? Napakaisin lang po ng content kapag ikaw po ay isang pro-admin vlogger. Kaya kami hindi bayad. Kami ay taos-pusong sumuporta po sa ating gobyerno. Kami po ay taos-puso pong sumuporta sa ating presidente. Kasi nga kami po ay nakakarabinyo dito po sa aming vlog. At saka napakaisin lang po i-vlog makabayan. Kasi nga, for example, i-vlog mo yung lakad ni PBM, yung programa ni PBM, yung mga bagong polisiya, mga proyekto, kung saan ang kanyang lakad, at saka ano na ang estado ng ating gobyerno at saka ng bansa, di meron ka ng content makabayan. Diba? Tas yung mga fake news na ipinapakalpo ng mga DDS, iko-content po yan. So need ba namin na kami bayaran ng gobyerno? Hindi na po. Meron na ho kaming mga content. Marami na pong materyales na po yung makuha dito sa balita po ng ating gobyerno. Kaya kami po hindi binayaran. Ngayon, dyan po sa side po ng mga DDS, sila po binayaran makabayan. Kasi sila po oposisyon. Sila po umatake sa itong gobyerno. Kasi gusto nilang sisiraan. Kasi sila po ay naging puppet ng China. Alam mo natin, di ba, yung China makabayan, galit na galit po sa atin. Gusto kasi nila na maupo itong mga Duterte. Kasi nga puppet nila yung mga Duterte. Kasi sila po ay funded ng China makabayan. Itong mga DDS vlogger, ito mga DDS supporter, lalong-lalo na yung mga troll army na makabayan. O, di ba? So anyways, ipapakita ko rin po sa inyo itong galit na galit po na farmer makabayan. For more details, let's watch this. Hoy! BP Sara Duterte Ximenet Poset. Kunting respeto naman sa mga magsasaka. Kinakalaban mo na at nilalait mo na ang mga magsasaka at mga mamamayang Pilipino na nasa laylayan na bumibili ng 20 pesos a kilo na bigas. Ang NFA rice ay hindi po pagkain ng baboy. Parang sinabi mo na rin na kami ay baboy. Kami ay hayop dahil bumibili kami ng 20 pesos o yung pinakamurang bigas sa Pilipinas. Yan kasi ang binibili ng mga anak ko. At ikaw, sinasabi mo na pagkain ng hayop. Hindi mo pa nga nakikita kung anong klaseng bigas ang ibebenta. Sinasabotahe mo na. Super inggit ka talaga. Ang gusto mo, ikaw lagi ang sikat. Sikat ka na, don't worry. Sikat ka na sa buong mundo mula nung sinabi mong may kinausap ka ng assassin para patayin ang Pangulong Bongbong Marcos, ang FL Liza Marcos at ang SMR. Kaya ikaw sikat ka na pero in a negative way nga lang. Sikat ka dahil sa paglustay mo ng kaban ng bayan. Kaya ikaw,
Mahiya-hiya ka sa balat mo. Ikaw, nakakabili ka ng mamahaling bigas dahil sa amin na nagpapasweldo sa'yo na hindi nagtatrabaho. Mahiya-hiya ka. Kumakain ka ng masasarap. Nasa magandang bahay ka. Samantala, ang mga magsasaka na nagtatrabaho sa init ng araw at sa lamig ng panahon para may pagkain ka sa lamesa mo. Ikaw, huwag kang masyadong paepal. Huwag ka masyadong manlait. Dahil ang mga magsasaka, sila ang backbone ng ating bansa. Kung wala sila, kahit saang mundo, kung walang magsasaka, wala tayong kakainin. Wala tayong kakainin araw-araw. Kaya ikaw, pipiliin mo ang mga salita mo dahil nakakasakit ka na. Mahiya-hiya ka. Ikaw, masarap ang buhay mo, ang trabaho mo lang naninira. Ang trabaho mo lang naninira sa gobyerno. Wala naman talagang hiya to si Sara Makabayan. So tama yung farmers, no? So babalikan na po natin itong Sara Makabayan kasi marami siyang banat. Diba kahapon, marami siyang banat Makabayan. For example, tungkol doon kay Evelisa, tungkol doon kay Pulong Duterte na politically motivated na Makabayan. Pamumulitikal na daw ang ginagawa ng Marcos admin. So mamaya babalikan na natin yan. But for that, shout naman natin, nandyan po si Maricruz Hernandez from North Carolina, USA. Emmy Mapalad, Moonflower. Hi to Ninita Tumilden from Florida. Hi to MC Big Dallas. Hi to Lionel Desiderio. Nandiyan po si Selvet Aguila. Vivian De Vera. Hi to Shine. Leonardo Saliero. Trining Lozano, Duna Misayas, hi to Maria Cristina E. Fernandez, isyadat natin si Andre Ina, Rizalina Dumawal, Shirley Risman, Esther T, Leonardo Manansala, Martel Ting, hi to Avelia Bautista, Sir Jaime Garcia, nandiyan rin po si Direk Erwina Arguillas, and Direk William Mayo, at saka nandiyan rin po si Esther Pelcher. Okay. So mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang sinabi kahapon ni Sara Duterte na kung saan nakakatawa talaga eh. Dito natin makikita mga kababayan na hindi marunong mag-research ito si Sara Duterte. Hindi siya marunong mag-verify ng mga informations. Ano yun, Sir Ivan? Tungkol doon sa kanyang sinabi sa issue kay Paulo Tantoco mga kababayan doon sa Los Angeles sa US. Kasi naniniwala siya sa mga fake news galing po kay Maharlika, kay Hitad, dito po sa mga DDS vlogger, galing po sa mga DDS supporter, na kung ano ang ibinigay na tae ni Hitad dito sa mga DDS supporter, yun po ang taing kinain ni Sara Duterte Makabayan. Ito ang ating ebidensya. Wala namang ibang ginawa ang administrasyon na ito, kundi pamumulitika lang at paninira sa mga kalaban nila. Nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose, at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon na pangalan ni First Lady Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung nasaan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room, at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. O diba, tarantado mga kababayan, malaking fake news ang sinabi ni Sara Duterte. Kasi according po kay Sara, according daw doon sa report, police report mga kababayan, na nandun daw itong si Paulo Tantoco sa kasama daw sa hotel kung saan nandun itong si Evelisa Makabayan. Kasi nga, giisan niya lahat. Na ang isipin dito ng kanyang mga supporters na totoo yung mga banat, yung expose ni Hitad Makabayan. Totoo. Dahil po kay Sara Duterte. Ibig sabihin, pinatutuhanan yung fake news si Sara Duterte and also fake news po ni Dean Chase Makabayan. Kasi nga, nandun daw itong si Evelisa nung na-overdose sa droga itong si Paulo Tantoco Makabayan sa isang hotel daw. Diba? So isampal natin itong police report na kung saan hindi ito inintindi
ni Sara Duterte. Or malamang sa malamang, hindi niya nabasa ang police report mga kababayan. Doon na po nagabase kay Hitad. Kasi according dito sa report ng police mga kababayan, LA Juan Paulo Tantoco, 44, died at a hotel. So, this is case number 2035-04377. Los Angeles County is reporting the death of 44-year-old Asian male that occurred at the Beverly Hilton Hotel located at sa Beverly Hills. The coroner's office identified the man Juan Paulo Tantoco. Ang status, the decedent's body has been released. Rolling by the Deputy Medical Examiner is deferred pending additional investigations. So manner and cause of death will be added to this page when it becomes available. Because the DME has ordered drug screening, the next public update may take 2 to 3 months. Hindi pa po tapos yung investigasyon mga kababayan. So rest in peace daw, Juan Paulo Tantoco to March 8, 2025. So dito mga kababayan, ngayon ko na ito nalaman, sabi ito sa date. Kasi nga diba, doon po sa nakabidyo, na kung saan nakita ho natin si FL, nandun po si Paulo Tantoco, nandun po itong taga Department of Tourism mga kababayan, itong si Frasco, di ba nag-dinner sila mga kababayan? Anong sabi po nung nag-video na DDS? That is March 8 evening mga kababayan. Kasi kung dito na po yan sa Pilipinas, March 8, so March 7 pala yon. March 7 evening. Nakita doon kasama po si Paulo Tantoco at itong si F. Elisa. Nag-dinner sila. Kasi galing ho sila sa, di ba, sa gin-promote nila yung Manila Film Festival makabayan doon po sa Beverly Hills. So after po sa event na yon, pumunta sila doon sa isang hotel, sila po'y kumain makabayan. So sabi dito, formal pronouncement of death was made on Saturday makabayan, 12:05 p.m. Pero Saturday, wala kasing nailagay dito na date makabayan kung ano yung Saturday. Is it March 8 ba yun? March 8 na lunchtime kasi nakalagay dito 12:05 p.m. Ibig sabihin lunchtime makabayan. Lunchtime namatay o nakita yung patay na lawas, yung bangkay po ni Paulo makabayan. Pero doon kasi sa nag-video, that is 7 p.m. evening makabayan. Diba hindi nag-coincide? So dito, the decedent was a Filipino business executive who was a part of the family known for owning the Rustans retail chain in their home country. He was in the US apparently as part of the entourage of Liza Araneta Marcos, First Lady of the Philippines, who was promoting the Manila International Film Festival in Hollywood from March 4 to 7. The MIFF Tribute Gala was held on March 7. Yun na po, 7 makabayan. Ang 7, yun po ang time sila po ay nag-dinner. Ang ibig sabihin, kinaumagahan to, lunchtime na po nalaman nila na wala ng buhay itong si Tantoco makabayan. So kinaumagahan dyan po sa Beverly Hilton. So his body is currently being repatriated. It is not the LAPD but the Beverly Hills Police Department that has jurisdiction in this area makabayan. So yan po ang buong police report. Ang ibig sabihin, nakita na po yung bangkay ni Tantoco makabayan 8 na po sa lunchtime. Pero last natin nakita, si FL sa si Tantoco nag-dinner makabayan, that is 7 evening. Diba? 7 evening ho yun. So ngayon, itong si Sara, hindi niya tiningnan yung police report. Entourage. Ano bang ibig sabihin ng entourage makabayan? A group of people attending or surrounding an important person. Yun ang nakalagay po doon sa police report. Walang sinabi dito sa police report na nakita si FL kasama itong si Paulo Tantoco na natigi na kasi nga na drug overdose makabayan. Walang ganun na report. Diba Sara Duterte? Hindi po nakalagay sa police report makabayan.
Gonggong talaga eh. So ngayon, nag-assume sila nakasama si FL nung namatay po si Paulo Tontoco mga kabayan. Kasi nga, inisa niya lahat eh. Tsaka entourage. Ibig sabihin, dun po sa dinner, maraming tao, group of people, kasama layo important people mga kabayan or person. 'Di ba? Hindi kasama si FL nung namatay po ito si Tontoco. Ngayon, 'di ba meron pong sinabi yung nag-video mga kabayan? Kasi siya po ay in-interview ni Kayo, yung si Kayo. Kilala ba natin na vlogger si Kayo mga kabayan? Yung nagkalaman ng name, basta Project something ang kanyang name po ng kanyang vlog, kanyang channel, YouTube channel. Itong si Kayo, in-interview niya yung nagkuha po ng video mga kabayan. So doon po sa nang-analysis, nakita kasi na meron pong kasama ito si Tontoco. Kasama niya pala ang kanyang asawa mga kabayan. Sara Duterte, makinig ka. Kasama ni Tontoco ang kanyang asawa. Nung umalis na po sila, hindi po nakita na sila po ang nagsama palabas. Wala pong ganon. Hindi sila alam. Kasi iba-iba po ang kanilang mga hotel mga kabayan. So ang mga kapagsabi lang po dito kung ano talaga ang totoong nangyari dito kay Tontoco ang asawa niya mga kabayan. Kasi ang asawa po ni Tontoco ang kasama-kasama niya. O di ba? Tas ngayon kasi yung kaagan si FL po yung kasama doon na overdose itong si Tontoco mga kabayan. Tas hindi ba nila inisip bakit nakauwi itong si Efelisa? O di ba mga gonggong talaga? Ang ibig sabihin, cleared ho si Efelisa. Hindi siya sangkot doon sa pagkatigi ni Paulo Tontoco. Wala siyang alam doon mga kabayan. Ang kanyang flight is smooth talaga. Kasi nga dumating po si FL March 10 morning, 5 o'clock yata yun if not mistaken. 5 o'clock in the morning to 6 o'clock in the morning, nasa palasyo na ho si Efelisa. Kasi nga kinaumagahan mga kabayan and the next morning, merong event sa Efelisa, yun na po yung mga Girl Scout mga kabayan. Di ba nakita natin si FL, doon na po sa event po ng Girl Scout. So March 10 kasi, nasa palasyo na ho si FL. So bakit siya nakauwi? O, di ba? Hindi nag-isip ng mga DDS, di ba? Sabi pa nga nila na edited daw yung mga video, edited daw yung mga pictures, luma daw yung mga pictures dun sa event po ni Efelisa. Magunggong talaga, mga totoo yun, mga recent pictures o yun, yung time po ng event na yun. Totoo ang mga picture. Hindi yun edited. Hindi yun mga luma. Kundi totoo yun sa event na yun. Bakit nakauwi si Efelisa? Kahit ito lang, lang iisipin, meron pong diplomatic immunity ang isang First Lady. Alam nyo ba yan, mga DDS? Meron pong diplomatic immunity ang isang First Lady. So, open na open ho sa First Lady, makakauwi ho yan. Kung meron mang nangyaring investigation doon sa event na yon, wala siyang pakialam doon. Merong diplomatic immunity ang First Lady. Gets na ba, DDS? O, di ba? Bakit hindi niya naisip sa inyong utak? Kasi kayo mga tanga, mga bobo. Puro lang kasi mga DDS vlogger ang yung pinapanood nyo. At saka, lagi yung pinapanood, ayaw nyo yung totoong mga nasasabi. For example, sa media, GMA, ABS, sino man yan, mga sa News 5, marami pang iba. Ang gusto lang kasi lang panoorin mga kabayan, yung SMNI. Ang SMNI, veteran, DDS, anti-Marcos. O, di ba? Kung dito kayo manonood lagi kay Sir Ivan, alam na alam nyo ang mga nangyayari at totoong mga nangyayari base sa mga dokumento. O, di ba? Gonggong kasi. Tingnan nyo si Sara, napaka-bitter makabayan dahil panic mode na sila ngayon dahil sila isinuka po ng taong bayan. Doon pa nga lang, iyon po ang ebidensya makabayan kasi lagi lang ipinag-mamalaki na yung Danao sa Cebu, maka Duterte daw yan. Pero nung nandun po yung padapa laban, sila po ay nagrally makabayan ni Langaw. Nakakatawa naman. Kaya nga ngayon, panik na sila kasi nga malapit na po yung election makabayan. Siya nga pala, magpapatuloy po yung 20 pesos per kilo na bigas this coming March 13 makabayan. At saka possibly, ang unahin dito yung NCR. Di ba nabanggit po yung NCR makabayan na ready na ho sila? Kaya lang naputol kasi nga dahil po sa Comelec makabayan. Okay? So anyways, nandiyan rin po kasama natin si Dolores
Aina Takson, hi to Antido Norma, Emeros Lectawa, shoutout natin si Lilian Dalyabe, hi to Mamay Dunes, siya po si Mextok Vlogs, hi to Emma Catalia, Mes Kahanding, Maria Delia Montero, shoutout natin si Julieta B. Ferolino, nandiyan po si Ruel Pilayo, Jose Hipolito, Luisito Niedo, Rosemary Mercado, nandiyan po si Jusel Colico, shoutout natin si Mateldi Repompo, hi to RNMSN from Los Angeles, California, Aurelia Simon, and hi to Nehemias Martino. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo itong vlog po ng ating kasama na pro-admin vlogger tungkol ito sa ipinabakal po ng mga DDS na meron dang nagkaso sa Marcos family. Ang Hong Kong, makabayan. Ang Hong Kong, kinasuhan daw ng money laundering ang Marcos family dahil daw sa gold na yung 350 tons of gold, makabayan. Diba yan pong kumalat the other day at hanggang ngayon, yan pa rin po ang mga vlog ng mga DDS. Kasi nga, paniwalang-paniwala sila doon sa post ng Asia Today, makabayan, na hindi nila alam yung Asia Today, yan po'y DDS Facebook page. Yan po ay isang anti-Marcos Facebook page, makabayan, DDS ho yan. Kung titinahon natin po yung Asia Today, scroll kayo sa baba, tingnan yung mga post about kay Sara Duterte. O, diba? So ito po ang vlog ni Coach Jarrett. For more details, let's watch this. Hong Kong, ang gobyerno doon ng Hong Kong, which is China, files case of money laundering against Marcos family involving 350 tons of gold. Sabi daw ng whistleblower na may irrefutable evidence. Hindi ho yan nag-iisa. Marami ho yan. China's Hong Kong launched an investigation. Marcos Jr.'s crimes were exposed. Has the treasury been emptied? Where did the Marcos family transfer hundreds of tons of gold from the Philippine treasury? Has Hong Kong, China obtained the key evidence? Duterte's big reversal. Hong Kong investigates Marcos's 100 billion money laundering involving 350 tons of gold. The Marcos family is under investigation for money laundering in Hong Kong involving 350 tons of gold. The whistleblower claims to possess solid evidence. Wow, kinasuhan daw si PBBM sa Hong Kong! Ang titigas ng pest nila, guys. Kailangan palambutin eh. Ilan pa ba kailangan gawin ito para lumambot? Base yan sa isang post ni Asia Today. Troll farm. Troll farm, guys. Troll farm. Bakit to kinasuhan? Kinasuhan siya dahil sa money laundering. Dahil daw sa 350 tons of gold. Sinabi ng isa daw whistleblower na may irrefutable evidence. Correct, kinalat ni Roque to, ni Harry Roque to, di ba? Oo, dapat talaga tong si Roque, dinidisbar na eh. Alam nyo, legit, seryoso. Nananawagan po tayo sa Korte Suprema. Nananalangin po ako sa mga Diyos ng Padre Paura. The gods of Padre Paura. Nananawagan po ako na kung pwede ho kayong gumalaw para motu proprio i-disbar si Harry Roque. Kasi ang lala na ho niya, mga ma'am sir. Ang lala na po niya, mga honorable justices. But anyway, going back. Related ito sa money laundering case. Laban sa Marcos family. Ito daw yung reference news. iNews. Titignan mo pa lang yung pangalan ng news outfit, wala nang credibility eh. Hong Kong. Ang gobyerno doon ng Hong Kong, which is China, files case of money laundering against Marcos family involving 350 tons of gold. Sabi daw ng whistleblower na may irrefutable evidence. Hindi ho yan nag-iisa. Marami ho yan. Ito pa isa oh. China's Hong Kong launched an investigation. Marcos Jr.'s crimes
were exposed. Has the treasury been emptied? Where did the Marcos family transfer hundreds of tons of gold from the Philippine treasury? Has Hong Kong, China obtained the key evidence? Meron pa kong isa, mga kababayan. Ito pa isa. Duterte's big reversal. Hong Kong investigates Marcos's 100 billion money laundering involving 350 tons of gold. Kala nyo yan lang? Meron pa! The Marcos family is under investigation for money laundering in Hong Kong involving 350 tons of gold. The whistleblower claims to possess solid evidence. Wow. 4 na article tungkol kay PBBM sa in a span of 2 days. Oo, May 1 at May 2. Ano daw ba yung pinagsasabi nila? Well, almost pare-pareho lang naman ang title, pero tingnan natin. On the 28th, Hong Kong Asia Television reported that the Hong Kong Monetary Authority recently received a report that Philippine President Marcos and its family had long used HSBC to launder money. Parang narinig ko na itong chismis na to noon sa mga DDS. The informant produced a number of evidences, including that the Marcos family sold 350 tons of gold of unknown origin and HSBC helped the HSBC to... Tapos na naman ang grammar natin dyan. Alam niyo yung fake news eh. Oo. The HSBC helped the HSBC to cash out. Ano? HSBC help the HSBC? So si HSBC, tinulungan niya yung sarili niya to cash out stolen money, as well as the account information of the Marcos family in 18 banks around the world, involving funds exceeding 100 billion US dollars. So ito nga yun. Actually, nabalitaan ko pa nga 1 billion lang eh. Pero ang balita na to, 100 billion. Oo, mukhang nakausap ni Harry Roque yung writer na ito. Kailangan mo ang fantastic. Oo. Ito daw yung ebidensya. Irrefutable evidence. Irrefutable daw yan, guys. Irrefutable. The signed contract of sales and purchase agreement, irrevocable commitment of payment, Amendment 1230 2006. Okay, December 30 daw, 2006. Seller's code, Cornflakes, 11, 2000. Cornflakes. So sila PBBM to, si Cornflakes. All the payments pursuant to the sales and purchase agreement with respect to the same day, same payment mode, okay? And every tranche of the bullion ay, wait, mukhang edited tong bullion na to Tsaka mga kotsero, saan ka nakakita ng sales agreement, wala yung item na ibinebenta mo? Sa bullion. Kung Magibo yun yan. Okay, covering payments to the owners and sellers, blah blah, 94% invoice, blah blah blah. Percent in cash, okay, 90%, okay. 1% in cash to be paid to the paymaster, Mr. Pio G. Mohar. 1% in cash to the paymaster, Mr. Dionela. Uy, Dionela pala guys Jonela. Marilang. Mga fans pala ni Jonela yung gumawa na itong surat na to. Aking oksihina. 2% cash will be paid to the paymaster, Mr. Leong Cheng. Okay. Okay, may nakikita ba kayong Marcos dyan? O kasi may intermediary daw, di ba? May intermediary, si Indida. Household helper yun naging intermediary. Let's be factual, let's be real. Ipagkakatiwala mo ba at 350 tons ng ginto sa iyong kasambahay? Common sense na lang, guys. Sabi ko nga sa inyo it doesn't have to be true, it just has to look like it. Ako mga kotsero, mga kababayan, hindi ako kumbinsido na lehitimo. Itong number 1 lehitimo si iNews. This is just a blog site.
Pero parang more of ano siya, parang China page. Oo. Parang China sponsored na page kasi kung titignan nyo siya mga kababayan, laging binibuild up dito si China. Baka isa ito sa mga trolls ng China. Tapos mga kababayan, etong si Asia Times, Asia Today pala, Asia Today. Kung titingnan niyo ho yung kanyang Facebook page, ito ay troll ng mga Duterte. Duterte paid trolls yan. Oo. Oh, yan, West Philippine Sea. Ayan, si Kitty. Ayan. Binibida si China. O yan, sa Guangzhou. Tapos galit sa Amerika o galit kay Trump. Fake news daw to. Propaganda lang daw ni Marcos, ni PBBM. Galit kay Hegseth. Oh, yan. Binroadcast na kinuha daw ng China yung Sandy Cay. Yan, yung pagkikita ni PBBM at saka ni Trump. O, inisu. O, Pope Francis. O, Sleepy Joe daw si, Sarah, matagal nang iniintay sa iyo to. Mahal naming Sarah. Ayan, very, very obvious, Ang daming troll farms, no? Ang daming troll farms sa mga Duterte, no? Marami talaga, Coach. Kasi nga, totoo naman sinasabi ni Sir Ivan na 18,000 lahat po ng mga users ng Facebook, pati po yung YouTube, kaya pong ginhire. Para po dito sa pag-promote kay Sara Duterte, para po promote dito sa taga-China. At sa tingnan nyo, yung Facebook account mga kabayan, kitang-kita talaga kung sino dito po yung kanilang gin-promote sa page na yan. DDS na DDS talaga yung format DDS na DDS. At saka yung binasa po na dokumento ni Coach Makabayan tungkol doon sa kanilang aligasyon na kinasuhan daw si PBBM ng taga Hong Kong sa kinasuhan daw ng money laundering. At saka yung dokumento na yon, kitang-kita naman talaga na yun po ay edited Makabayan. Tapos walang nakita tayo doon na name po na Marcos. Kahit sa walang Marcos Makabayan. O diba? So huwag kayong mapapauto kapag meron kayong nabasa na dito po against sa mga Marcos, merong kaso-kaso daw sa mga Marcos, paninira po sa mga Marcos, magdududa na kayo. Lalo na kung sino po yung nagpalabas Makabayan. Kasi ang unang napalabas niyan, diba itong si Harry Roque, nakakaduda talaga. Kitang-kita na ho natin, diba si Roque Makabayan, parang iba yata ang kanyang anyo. Napansin ba natin sa kanya mga vlog, nag-iba talaga ang anyo ni Roque Makabayan. Parang nangayayat siya. At saka grabe na po ang kanyang eye bags, ang kanyang buhok, parang hindi na po siya nagsusuklay Makabayan. Parang kakagising lang, 'di ba? Parang kakagising lang Makabayan. At para na po siya dito naging liw ba. So baliktaran niyo lang po, naging liw ba Makabayan? Parang ganun talaga Diba? Meron nga nag-vlog niyan si Sangkay yata yun, si Roque, para naging liw ba na ngayon. Ikatang-kita naman talaga kasi nga panic mode na itong si Harry Roque, diba? So anyways, nandyan rin po si Josephine Gallego. Hi to Ashin, Irene Arroyo, Evelyn Garcia. I-shoutout natin si Disilen David, Tony De Los Reyes. Hi to Edmond Ramos. Shoutout daw sa kanyang pretty missus na si Pearly Ramos ng Estrella Heights Subdivision. Nandiyan rin po si Emilia Gutierrez from Laguna. I-shoutout natin si Christian Salayon. Jess Tubtub from Calaba, Laguna, Rosalinda Ilopre, Tinkerbell, hi to Melaine Valencia. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo itong speech ni PBBM kasi ang ganda po ng kanyang mga ni-reveal dito tungkol po sa programa ng ating gobyerno makabayan. For more details, let's watch this. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Ng pagkakaisa, alyansa para sa pagmulan, alyansa ng bagong Pilipino. Maraming salamat po, mga kababayan kong taga Lucena. Maraming salamat sa inyong napakainit na pagtanggap sa amin. Magsipo po tayo. Talaga naman, basta maalala ko, bawat punta ko rito sa Lucena, ganito ang natatanggap kong pagsalubong. Kaya't lagi akong masaya na kayo'y makasama muli at makita ko kayo muli. Sana mas madalas, hindi lamang sa kampanya.
Alam nyo po, ako ay nandito po at ay nagpapasalamat po sa inyo lahat dahil po kayo ay nakarating dito sa aming rally kung saan namin ihinaharap sa inyo ang ating mga kandidato bilang senador sa samahan ng alyansa. Alam niyo po, kahapon, pinagdiriwang po natin ang araw ng paggawa o ang sinasabi nating Labor Day. Dahil po, salamat po. Salamat po. Naku, talaga naman. Kaya naman sabi sa akin kanina pa, pumunta ka na rito. Masaya dito. Tinatawagan ako. Andun lang po ako sa likod. Nag-aantay. Sabi ng aking mga kasamahan, halika, humarap ka na. At masarap kasama itong mga taong taga Lucena. Totoo ito pala. Maraming salamat po. Kahapon po, nag-celebrate po tayo ng Labor Day. Kaya po, tinignan po natin ano ang kalagayan ng ating mga manggagawa. Dahil po, eto po, yun na nga, Labor Day. At tinitignan natin kung tayo ba, itong pamahalaan na ito, ay tinitignan natin kung talaga tayo ay nakatulong sa ating manggagawa. Dahil para sa akin po, ang ating manggagawa ang pinakamalaking puhunan ng Pilipinas. Dahil po ang galing-galing po ng Pilipino. Napakasipag po ng Pilipino. Napakahusay po ng Pilipino. Napakabait po ng Pilipino. Kaya't maaasahan natin, basta't mabigyan natin ng pagkakataon upang magtrabaho ng mabuti, ang Pinoy naman, lagi naman nandyan. Kaya masaya po ako na maibalita sa inyo na nitong nakaraang taon, naitala natin ang pinakamababa na unemployment rate dito sa Pilipinas mula nung taon 2005. 20 taon na po, hindi po natin naabot yung ganyang klaseng unemployment rate. Maliwanag, ang ating mga kababayan ay naghahanap buhay sa dekalidad na trabaho. Trabahong may seguridad, trabaho na may dignidad at may pag-asa. Ayan po, kaya naman po, at patunay po sa magandang estado ng ekonomiya natin, dahil po siyempre inaalala natin lahat kung paano na ang lagay. Lahat naman tayo ay may pamilya, lahat naman tayo ay may anak, lahat naman tayo ay may mga mahal sa buhay na umaasa sa atin. Kaya mahirap po, kailangan po, maganda po ang hanap buhay na kahit papano ay mabigyan natin sila ng ganawa. Kaya naman po ay kami siguro, hingi na rin po ako ng pauman ninyo na medyo nagyayabang po tayo na ang Pilipinas ngayon ay kinukonsidera ng ating mga karatig bansa. The Philippines is one of the fastest growing economies in Asia. Talo po natin yung mga malalaking bansa. Talo po natin yung mga mayayaman na bansa. Ang paglalago po ng ekonomiya, sinisiguro po natin, may epekto ito sa pag-araw-araw ng buhay ng ating mga kababayan. Hindi po nangyari ito dahil sa akin po. Nangyari po ito dahil ang husay ng Pilipino, dahil ang galing ng Pilipino, dahil malaki ang pusong pagmamahal sa bansa ng Pilipinas ng ating mga mamamayan. Noong ditong November po, ng nakaraang taon, sinayaan natin ang LRT1, Cavite Extension Project Phase 1. Dahil sa proyektong ito, nadagdagan po ng 5 istasyon yung LRT1. Palabas na po ito ng Maynila. Bukod dito, tuloy-tuloy pa ang pagpapatayo, pagpapaayos at pagpapalawig ng samut-saring tulay, daan at pantalan sa buong bansa. Tignan niyo po sa YouTube, ay ibinabalita po namin sa inyo lahat na sa buong Pilipinas po ay napakarami na ating mga malalaking proyekto na naglalagay hindi lamang ng mga kalsada, kung hindi pati na yung mga flood control, pati na yung mga dam para sa irigasyon,
ng ating mga magsasaka, lahat po ay ginagawa natin upang matapos na natin ang problema natin sa transportasyon, matapos na po natin ang problema natin sa agrikultura, matapos na po natin ang problema sa trabaho. Dahil po hindi damang hanggang diyan. At bilang isang pangulo ninyo, ay ako ay tinatanaw ko na isang katungkulan ko ay patuloy na ipaparami at itong mga proyektong ganito na nagbibigay ng serbisyong tunay para sa ating mga kababayan. Hindi lang sa datos o numero nasusukat ang ating tagumpay. Nakikita at nararamdaman din natin yung ating mga malasakit sa ating mga mamayan. Malasakit na ipinapakita at pinaparamdam ng ating ng ating gobyerno para sa ating mga mamamayan. Nitong nakaraang taon ay nasaksihan po natin ang pag-uwi ng ating Mary Jane Veloso na matagal pong nakakulong na sa Indonesia. Paano po nangyari yun? Ganun po. Paano? Kinaibigan po natin. Kinausap po natin ng maganda ang ating mga ang karatig bansa na Indonesia. At sa ganung pagsasama, sa ganung pagkakaunawa, sa ganung klaseng pagkakaintindihan, nangyari po ito at pinagbigyan po tayo. Ngayon si Mary Jane po ay nandito na sa Pilipinas at napakabilis na, napakadali na lang ng mga pamilya para makabisita sa kanya. Katulad ng tagumpay na ito, hindi po ito kayang gawin ng isang tao. Hindi po kagaya ng aking sinasabi. Unang-una ay kailangan kakampi natin, kasama natin ang ating mga kababayan. Ngunit sa pamahalaan, kahit po ang inyong Pangulo ay maraming ninanais gawin, maraming proyekto, maraming initiative kung tawagin. Kung hindi po, wala po ako malapitan, wala pong tumutulong po sa akin, hanggang sa akin na lang yun. Kaya kailangan natin na ipagpatuloy lahat po ng ating naging tagumpay at dagdagan pa sa darating pa. Alam niyo po, lahat po ng ating ginagawa, kami po ay nandito nagsiservisyo po sa inyo. Lahat po ito ay hindi na po para sa atin. Ito para sa mga anak na natin, para sa mga apo na natin. Kaya hindi maaari na hanggang dito lamang. Kailangan na ipagpatuloy natin para naman maramdaman ng mga sumusunod na Pilipino sa atin, maramdaman naman nila ang ating ginawa upang pagandahin ang Pilipinas, upang pagandahin ang kanilang mga buhay. Ayos. Buti na. Kaya alam niyo po, hindi mahihiya po ako ihaharap sa inyo kung sino-sino lamang. Kaya naman siguro believe na rin kayo na itong mga kandidato po natin ay talagang may karapatan na magsilbi sa Senado, sa mataas na pulungan sa Senado. Di ba mga DDS, marami pong trinabaho, marami pong mga proyekto, mga magandang polisiya itong si PBBM. Ang problema kasi hindi nyo nakikita kasi hindi kayo nanonood po sa media, hindi kayo nanonood po sa mga pro-admin vlogger kaya wala kayong alam. Kaya lagi nyong sinasabi sa inyong mga Facebook account, sa inyong mga social media na walang trinabaho or walang trabaho ang ating presidente kasi wala kayong nakita. Kasi wala kayong alam. Di ba? So anyways mga kababayan ko, kung nagustuhan ninyo ang ating mga topics ng araw, please give a like naman po sa ating video. Malaking tulong ho yan. At kung hindi man kalibisan sa inyo, please share natin ating mga vlogs mga kababayan para malaman po na ating mga kababayan natin na nabulag ng kabilang kampo dahil sa mga DDS fake news peddlers. So please like and share. Okay? So anyways, kasama rin po natin si Trinidad Lozano
Frank L. Esquilon from Car, Baguio City. Hi to Wing Salvatierra, Maria Soriano. Hi to Jodet Domaspanya, Edwin Salamanca, Elina Cao, Testo Maliwan, Carlo Coscolohuela. I-shoutout natin si Bart Bartolome, Jose Imbornos, JRN, Fernando Di Guzman Lopez. Kasama rin po natin si Jeco Jerry Cabreros, Leo Nabua, Milagros Banes, Shoot TV, Evelyn Isidro, Bong Yu, Batillo, Barbadelio, Avidan Jr., nandiyan rin po si Arnel Entero, Benjamin Prado, Ib Chu, Gorgunya Angala, G. Nelson Esadea, Berth Bacod Cabalsa. Shoutout natin si Rodolfo Porti, Nonske Pasamonte, Marjorie Mensais, Favorada Felix, Hacho Jose Mario Climen, Ian Recto, Talen Manuel, Carmen Robertson, nandiyan rin po si Datuwali, TRD Sticker, Elmer Pinaranda, and Hacho Bioli Binaventura. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mahal na Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo sa pananampalatayang ipinagkaloob mo sa amin. Sa aming mga sandali ng kahinaan at karupukan, ang iyong katapatan ay nananatiling hindi natitinag. Pakiusap na patibayin mo ang aming pananampalataya upang kami ay maging matatag sa harap ng kahirapan at hindi madaig ng mga hamon. Naway ang aming pananampalataya ay hindi lamang maging isang paniniwala lamang, kundi maging isang katalista din para sa pagkilos, na gawing patotoo ang aming buhay sa pananampalataya sa iyo. Ipagkaloob mo sa amin ang lakas ng loob at lakas na lumakad kasama mo at patuloy na sumulong. Idinalangin ko ito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita. Sa iyong pamumuno, bayan ay umaangat. Bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawan. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot. Dala ay pag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana. Manggagawa't magsasaka, binigyang halaga.